Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Maria Reyes. Ngayong araw ay ating aanalisahin ang paksang anim na simpleng gulay na nakakatulong sa pag-ihi sa gabi at pagpapalakas ng bato kidneys. Mga kaibigan, naranasan niyo na ba yung sa kalagitnaan ng gabi kung kailan mahimbing na ang tulog ng buong pamilya ay kailangan yung bumangon ng dahan-dahan dahil naiihi kayo? Isang beses, dalawang beses, minsan ay tatlong beses pa sa isang gabi. Sa bawat pagbangon, lalong napapagod ang katawan, bumibigat ang likod, at bumibilis ang tibok ng puso. Pagdating ng umaga, lutang ang isip at parang bugbog ang katawan na tila hindi nakapagpahinga. Marami sa inyo ang nasanay na sa pakiramdam na ito at iniisip na, matanda na kasi ako, kailangan ko na lang itong tiisin. Pero mga kaibigan, edad nga ba talaga ang tanging dahilan? May mga pasyenteng pumupunta sa akin, hawak ang resulta ng laboratorio, at nakikitang medyo mataas ang kanilang creatinine level. Sasabihin ng doktor na hindi pa naman delikado. Pero kailangang mag-ingat sa pagkain. Mula sa araw na iyon, nagsisimula na kayong magbawal sa sarili. Bawal ang maalat, bawal ang karne, bawal ang mamantika. May iba pa nga na kumakain na lang ng puro gulay sa pag-aakalang basta gulay ay tiyak na mabuti para sa bato kidneys. Pero nakakapagtaka, habang dami kayo ng dami ng gulay, lalo naman kayong nanghihina. Habang pinipilit niyong kumain ng healthy at matabang, lalong humihirap ang tulog sa gabi. Hindi nababawasan ang pag-ihi sa gabi at paggising sa umaga, masakit ang likod at mabigat ang mga binti. Pamilyar ba ito sa inyo? Nakausap ko na ang napakaraming pasyente na may mahihinang bato at may isang linyang paulit-ulit kong naririnig. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, pero habang nag-iingat ako, lalo namang humihina ang bato ko. Mga kaibigan, ang bagay na pinaka-pinag-iisipan ko ay hindi ang numero sa papel ng resulta, kundi ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Yung pakiramdam na ginawa mo na ang lahat, pero ayaw pa ring bumuti ng katawan. At mula sa mga kwentong iyon, may natutunan akong napakahalagang bagay. Hindi lahat ng gulay ay pare-pareho para sa bato. May mga gulay na kapag kinain ng tama, ay unti-unting magpapagaan sa trabaho ng bato. Pero may mga gulay din na kapag mali ang pagkain, ay lalong magpapahirap dito at magpapalala ng pag-ihi sa gabi nang hindi natin namamalayan. Nakakagulat pakinggan, hindi ba? Marami ang nag-aakala na kapag mas berde at mas ma-fiber ang gulay, mas maganda, pero para sa mga may mahinang bato, mas mahalaga ang kumain ng tamang uri kaysa kumain ng maraming gulay. Ang inyong mga bato sa panahong ito ay parang isang manggagawang pagod na. Hindi nito kailangan ng dagdag na trabaho, kundi kailangan nitong mabawasan ng pasanin at makapagpahinga ng tama. Ang magandang balita ay may kakayahan pa ring mag-recover ang katawan ng mga nakatatanda kung aalagaan ito ng tama. At minsan, ang tamang pag-aalaga ay wala sa mamahaling gamot, kundi nasa mga simpleng gulay na lagi nating nakikita sa ating hapagkainan araw-araw. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na uri ng gulay na madaling bilhin dito sa Pilipinas. Napakasimple, pero kung kakainin ng tama at sa tamang oras, ay makakatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, mapagaan ang trabaho ng bato, at makatulong na maging stable ang creatinine sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga, mga kaibigan, ay hindi nyo kailangang kainin ang lahat ng 6 na ito. Pumili lang kayo ng isa na pinakahiyang sa inyong katawan at kainin ito ng regular. Sa ganitong paraan, mararamdaman nyo ang pagbabago. Nais ko ring linawin para maging panatag kayo. Ang video na ito ay hindi nagpapayo na itigil ang inyong mga gamot at hindi rin nangangako ng himala. Ito ay mga praktikal na payo mula sa aking higit 50 taong karanasan sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may problema sa bato upang matulungan kayong kumain ng tama at maiwasan ang mga pagkakamali. Lalo na ang pang-anim na gulay sa ating listahan ngayong araw,
Ito ay direktang may kinalaman sa pag-ihi sa gabi at pagtulog. Marami ang kumakain ng gulay araw-araw, pero hindi pinapansin ang uri na ito, kaya gabi-gabi silang napupuyat. Kaya naman, hinihiling ko na panoorin nyo ito hanggang dulo, hindi para lang makinig, kundi para mahanap ang gulay na pinakaangkop para sa inyo. Kung ito ang unang beses nyo sa ating channel, pakipindot po ang subscribe at ang notification bell. Tuwing linggo, ay magkikita tayo rito sa kalusugan lahat, magkukuwentuhan, at magbabahagi ng mga simpleng paraan para guminhawa ang bato, humimbing ang tulog, at mabuhay ng payapa araw-araw. Ngayon, simulan na natin sa unang gulay. Isang gulay na napakakaraniwan sa hapagkainan ng mga Pilipino, pero may bisa palang magpakalma ng daluyan ng ihi at magpagaan sa bato kung gagamitin ng tama. Gulay bilang 1. Alugbati. Nakakapagpakalma ng daluyan ng ihi, nakakabawas ng init sa katawan, at nagpapagaan sa bato. Mga kaibigan, ang unang gulay na nais kong ibahagi ay ang alugbati. Napakapamilyar nito sa atin. Marami ang may tanim nito sa bakuran at kinakain na ng ating mga ninuno. Pero siguro ay kakaunti lang sa inyo ang nakakaalam na kapag kinain ito ng tama, ang alugbati ay malaki ang maitutulong para guminhawa ang pakiramdam ng mga may mahihinang bato, lalo na sa mga nakakaramdam ng hapdi sa pag-ihi, yung tinatawag nating balisawsaw o init sa katawan ng matagal na panahon. Marami sa inyo, kapag binabanggit ang alugbati, iniisip na masarap ito sa ginisang monggo o pampadulas ng dumi. Tama naman iyon, pero kulang. Ang alugbati ay may kakayahang pahupain ang iritasyon sa lining ng ating urinary tract. Pansinin ninyo, maraming may sakit sa bato ang nakakaramdam din ng init sa loob, mahapdi pagkatapos umihi, o madilim at mabula ang ihi. Senyales ito na nai-irritate ang inyong daluyan ng ihi at mga filter ng bato. Kapag nagtagal ito, nai-stress ang bato at ang resulta ay madalas na pag-ihi sa gabi at pagkapagod. Ang alugbati ay likas na malamig at may natural na mucilage o dulas. Ang dulas na ito ang tumutulong para mabawasan ang friction o gasgas at hirap sa pag-ihi at sa bituka. Kapag kumalma ang daluyan ng ihi, hindi na rin masyadong entry trigger ang pakiramdam na naiihi, kaya nakakapagpahinga ang bato at hindi na kailangang mag-overwork. May isa akong pasyente, isang lolo na nasa 60s na. Sabi niya, dati raw ay napakahapdi niyang umihi, lalo na sa gabi. Matapos ko siyang turuan na magluto ng simpleng sabaw na alugbati na hindi maalat at kainin ito ilang beses sa isang linggo, napansin niyang nabawasan ang hapdi at hindi na siya ganoon kadalas gumising sa gabi. Sabi niya, Dok, hindi naman nawala agad-agad pero naging mas magaan ang pakiramdam ko. Mga kaibigan, para sa mga nakatatanda, ang magaan na pakiramdam ay napakahalaga. Kapag hindi na laging iritable ang katawan, makakapagtrabaho ang bato ng dahan-dahan at mas maayos iyan ang pundasyon para maging stable ang creatinine. Pero paalala, ang alugbati ay mabuti lang kung kakainin ng tama. Ang maling paraan ay ang pagkain nito ng hilaw o sobra-sobra. Ang hilaw na alugbati ay pwedeng magdulot ng kabag, lalo na sa may mahinang tiyan. Ang pinakamagandang luto ay sabaw. Pwede itong ihalo sa kaunting hipon, tuyo, o kahit plain na sabaw lang. Lagyan ng kaunting luya kung mabilis kayong kabagin. Kainin ito sa tanghalian o maagang hapunan, huwag bago matulog. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay sapat na. Mas gusto ng bato ang balanse kaysa sa biglaan. Ang alugbati ay hindi mamahalin, pero ang pagiging simple at gaan nito ay bagay na bagay sa mga batong pagod na. Kung sa tingin nyo ay makakatulong ito, paki-comment ang number 1 sa ibaba para malaman kung nakikinig pa kayo. Gulay? Bilang 2? Pechay. Ang pangalawang gulay ay ang pechay o pwede ring sawi. Napakamura, laging available sa palengke, at halos lahat ay nakakain na nito. Pero kakaunti lang ang nakapapansin na kung kakainin ng tama, ito ay isa sa pinakamagagaan na gulay para sa bato.
Marami ang nag-aakala na ang pechay ay pangkaraniwan lang. Pero mga kaibigan, para sa may mahinang bato, ang espesyal sa pechay ay hindi dahil puno ito ng sustansya, kundi dahil hindi nito pinapahirapan ang bato. Minsan, ang hindi pagbibigay ng dagdag na trabaho sa bato ay malaking tulong na. Pansinin nyo, maraming pasyente ang nakakaramdam ng matinding pagod sa hapon. Nanghihina ang tuhod kahit maayos naman ang umaga. Ang malalim na dahilan ay kulang sa enerhiya na madaling tunawin ang katawan, habang ang bato naman ay salang-sala buong araw. Ang pechay ay may natural na tamis at madaling tunawin. Nagbibigay ito ng gentle energy na hindi nagpapabigat sa tiyan at hindi nagpo-produce ng maraming dumi sa dugo. Kaya naman, hindi kailangang mag-filter ulit ng bato ng matindi. Isang lola na nasa 65 anyos ang nagkwento sa akin. Dati raw tuwing hapon, bandang 4:00, ay gusto na lang niyang humiga sa sobrang pagod. Nang payuhan ko siyang kumain ng sinabawang pechay tuwing tanghalian, naramdaman niyang hindi na low-bat ang katawan niya sa hapon. Sabi niya, hindi ko alam ang lagay ng bato ko, pero ang alam ko, gumaan ang pakiramdam ko. Ang pakiramdam na lumakas ay magandang senyales. Kapag may sapat na enerhiya, nagiging stable ang trabaho ng bato at nababawasan din ang pag-ihis sa gabi dahil hindi pagod ang bato pagsapit ng dilim. Pero tandaan, kainin lang ang pechay, ng luto, ang pagkain ng hilaw o half-cooked ay nagdudulot ng kabag. Ang pinakamainam ay gawing sabaw o ilaga hanggang lumambot na may kaunting timpla. Pwedeng lagyan ng kaunting lean meat o hipon. Iwasan ang paggisa na maraming mantika. Kainin ito sa tanghalian o maagang hapunan. 2-3 beses sa isang linggo ay sapat na. Kung nagustuhan nyo ito, paki-comment ang number 2. Gulay bilang 3. Upo, pangalis ng manas at pampabawas ng ihi sa gabi kung kakainin sa tamang oras. Ang ikatlong gulay ay ang upo o kundol. Sa Pilipinas, madalas itong ulam lalo na kapag mainit ang panahon. Kilala ito bilang pampalamig ng katawan. Pero para sa may sakit sa bato, dapat tama ang tiyempo ng kain nito. Pansinin nyo, maraming may sakit sa bato ang nagkakamanas sa paa sa bandang hapon, mabigat ang tiyan, at pagsapit ng gabi ay ihi ng ihi. Senyales ito na hindi maayos ang pagbalanse ng tubig sa katawan. Ang upo ay may mataas na water content at nakakatulong mag-flush out ng excess fluids sa katawan ng dahan-dahan. Kapag naitapon na ang sobrang tubig sa araw, hindi na kailangang magtrabaho ng bato sa gabi para iihi ito. Isang lolo na 67 anyos ang nagsabi sa akin na dati ay manas ang paa niya at gabi-gabi siyang pabalik-balik sa banyo. Nang magsimula siyang kumain ng sabaw ng upo tuwing tanghalian, nabawasan ang manas niya at naging mas mahimbing ang tulog. Sabi niya, hindi nawala ng tuluyan, pero mas maginhawa. Ang pagiging maginhawa ay mahalaga para tuloy-tuloy ang pahinga ng bato. Babala. Ang upo ay madalas ding makainan ng mali. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pagkain nito sa gabi o pagkain ng marami. Dahil matubig ito, kapag kinain nyo ito bago matulog, lalo kayong iihi ng iihi. Isa pa, huwag iinom ng raw juice ng upo. Manlalamig ang sikmura nyo at magkakaproblema sa digestion. Lutuin ito bilang sabaw na hindi maalat. Kainin sa tanghalian. Lagyan ng luya kung mabilis kayong lamigin. 2 beses sa isang linggo ay sapat na. Obserbahan ang katawan. Kung magaan ang pakiramdam at bawas ang manas, hiyang kayo sa upo. Kung sang-ayon kayo dito, paki-comment ang number 3, gulay bilang 4. Carrots. Protection sa bato. Pero, huwag sosobra. Ang ika-4 ay ang carrots. Halos araw-araw ay nakikita natin ito sa ating mga ulam. Pero mga kaibigan, ang carrots ay dapat kainin ng may pag-iingat. Marami ang nag-iisip na dahil gulay ito at mabuti sa mata, pwede itong kainin kahit gaano karami.
Pero sa may mahinang bato, hindi ito laging tama. Ang carrots ay gulay, pero mas mataas ang starch at sugar nito kumpara sa ibang gulay. Kapag kumain kayo ng maraming carrots, lalo na sa maling oras, kailangang magtrabaho ng katawan para tunawin ang sobrang energy na ito at damay ang bato sa trabaho. Napansin nyo ba? May mga araw na kumain kayo ng carrots sa gabi, tapos naiinitan kayo, uhaw, at ihi ng ihi. Hindi iyon nagkataon lang. Senyales iyon na na-stimulate ang inyong metabolism, kaya hindi makapahinga ang bato. Pero kung kakainin ng tama, napakaganda ng carrots dahil sa beta-carotene at antioxidants nito na tumutulong protektahan ang kidney tissues sa pamamaga. Kapag kontrolado ang pamamaga, mas nagiging stable ang creatinine. May pasyente akong lola na 63 anyos, mahilig sa nilagang carrots sa gabi dahil akala niya light meal ito. Pero lagi siyang uhaw at gising ng gising. Nung nilipat namin ang carrots sa tanghalian, naging maayos ang tulog niya at nawala ang init ng katawan. Kaya ang sekreto, carrots sa tanghalian o merienda, hindi sa hapunan. At huwag itong i-juice dahil masyadong mabilis tataas ang asukal nyo. Lutuin hanggang lumambot, pwedeng ihalo sa lugaw o sabaw. Kalahating carrot lang bawat kainan ay sapat na. Ituring itong support vegetable, hindi pang araw-araw na ulam. Kung naintindihan nyo ito, paki-comment ang number 4. Gulay. Bilang. Repolyo. Dahil nagkaroon ng error sa orihinal na teksto sa bahaging ito, isasalin ko ito base sa buod, konklusyon ng orihinal na teksto tungkol sa repolyo. Ang ikalimang gulay ay ang repolyo. Ito ay napakakaraniwan sa ating mga nilaga. Ito ay tumutulong para suportahan ang bituka, bawasan ang mga lason na bumabalik sa dugo, at dahil doon ay gumagaan ang trabaho ng bato. Mga kaibigan, maraming may sakit sa bato, ang may problema din sa tiyan, madalas kabagin o hirap dumumi. Kapag hindi malinis ang tiyan, ang mga toxins ay naiipon at bumabalik sa dugo. Kaya kailangang salain ulit ng bato. Ang repolyo, kapag niluto ng malambot, ay parang walis na naglilinis ng bituka ng dahan-dahan. Kapag maayos ang tiyan, tahimik din ang bato. Pero tandaan, kailangan itong lutuin ng mabuti. Huwag kakain ng hilaw na repolyo kung mahina ang inyong panunaw dahil magdudulot ito ng gas. Nilagang repolyo sa tanghalian ang pinakamainam. Kung susubukan nyo ito, paki-comment ang number 5. Gulay bilang A6. Celery o kinchay. Pampakalma ng pantog, sagot sa mahimbing na tulog. At ang pang-anim, at marahil pinakamahalaga sa listahan natin ngayon, ay ang celery. Pwede ring kinchay. Marami ang kumakain nito. Pero sa maling oras, kaya gabi-gabi pa ring puyat at ihi ng ihi. Kala ng iba, ang celery ay pampababa lang ng presyon. Pero para sa may mahinang bato, ang pinakamalaking tulong nito ay ang pagpapakalma ng pantog bladder. Marami ang umiihi sa gabi hindi dahil puno ang pantog, kundi dahil masyadong sensitive ito. Konting ihi lang, nanggigising na. Ang celery ay may natural na aroma at compounds na nagre-relax sa muscles ng pantog. Binabawasan nito ang urgent na pakiramdam ng pag-ihi. Kapag kumalma ang pantog, mababawasan ang paggising. At mga kaibigan, kahit madagdagan lang ng kaunti ang oras ng tulog nyo, malaking bagay na iyon para makapag-recover ang bato. Isang lolo na 70 anyos ang dating gumigising ng 2 beses bawat gabi. Nang turuan ko siyang kumain ng kaunting nilagang celery sa kanyang hapunan, bago mag 6 p.m., naging tuloy-tuloy ang tulog niya. Sabi niya, "Dok, kapag nakatulog ako, pakiramdam ko ang lakas-lakas ko kinabukasan." Ang tulog ang pinakamabisang gamot ng bato. Pero may malaking pagkakamali sa celery. Ang pag-inom ng celery juice. Wag na. Wag itong gagawin kung mahina ang bato at tiyan nyo, lalo na sa umaga o gabi dahil manlalamig ang tiyan nyo. Ang tamang paraan, lutuin o ilaga ang celery, kinchay. Kainin ito bilang side dish
sa maagang hapunan. Kaunti lang ay sapat na. Kung mabilis kayong lamigin ang tiyan, lagyan ng luya. 2 beses sa isang linggo. Kung umabot kayo sa parteng ito, paki-comment ang number 6 para malaman kung kasama ko pa kayo sa pinakamahalagang bahagi. Mga kaibigan, tinalakay natin ang 6 na gulay: alugbati, pechay, upo, carrots, repolyo, at celery. Gusto kong ipaalala ulit ang isang napakahalagang bagay. Hindi nyo kailangang kainin lahat iyan. Ang bawat katawan ay magkakaiba. May mga taong mainitin ang katawan, mayroong mabilis lamigin ang tiyan, at mayroong hirap sa pagtulog. Kaya paano nyo malalaman kung alin ang para sa inyo? Kung mahapdi ang ihi at mainit ang pakiramdam, ang alugbati ang bagay sa inyo. Kung laging pagod sa hapon at nanghihina, ang pechay ang piliin nyo para sa dagdag enerhiya. Kung manas ang paa sa hapon, mag-upo sa tanghalian. Kung laging uhaw at mainit sa gabi, baka mali ang pagkain nyo ng carrots, ilipat ito sa tanghalian. Kung laging bloated ang tiyan, ang repolyo na luto ang makakatulong. At kung ang problema ay gising ng gising para umihi, ang celery sa hapunan ang inyong kaibigan. Pagkapili nyo ng isa, subukan ito ng 2003 linggo. Huwag magmadali. Obserbahan nyo. Nabawasan ba ang pagbangon sa gabi? Gumaan ba ang likod? Ang pagbabago ay dahan-dahan, pero totoo. Iyan ang tamang pag-aalaga sa bato. Ang pag-aalaga sa kalusugan sa ating edad ay hindi karera. Ito ay proseso ng pagtitiyaga at pakikinig sa sariling katawan. Sa 6 na gulay na ito, alin sa tingin nyo ang pinakakailangan nyo ngayon? Paki-comment sa ibaba ng numero mula 1 hanggang 6. Hindi para sagutin ako, kundi para ipaalala sa sarili nyo na simula ngayon, aalagaan nyo na ang inyong bato sa mas simpleng paraan. Kung naramdaman nyong nakatulong ang video na ito, madaling intindihin o nabigyan kayo ng pag-asa, paki-click ang subscribe sa ating channel na Kalusugan Lahat at i-on ang notification bell. Tuwing linggo, magkikita tayo ulit dito. Magkukuwentuhan at aayusin natin ng dahan-dahan ang inyong kalusugan para humimbing ang tulog at mabuhay ng payapa. Ako po si Dr. Maria Reyes. Hangad ko ang inyong kalusugan, kapayapaan, at mahimbing na tulog sa mga darating na gabi. Maraming salamat po.